Hello mga idol, please like, share and subscribe for more novel stories to uploads. Diyos ng Digmaan, JC Entertainment. Kabanata 541 hanggang Kabanata 550. Kabanata 541. Alam na alam ni Zeus na pinahintulutan nito ang pamilya Taylor na tumalon ng diretso sa isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya. Bukod pa rito, ang kasunduan na nilagdaan nila sa South Hill Real Estate ay nagbigay daan sa kanila na hawakan ang titulo ng mga pangalawang klaseng aristokrata ng hindi bababa sa 2 taon. Maaari pa nga silang maging mas malakas ng bahagya kaysa sa ilang iba pang pamilya ng parehong klase. Marami ang nainom ng lahat, at bandang alas 3 o alas 4 ng hapon nang unti-unting naghiwa-hiwalay ang mga bisita. Matapos makita sila na at ang iba pa, pumunta si Jack kay Selena. Tara na, honey. Tara na, tingnan natin ang ating bagong home sweet home. Umawit siya na may malambot at banayad ng ngiti sa kanyang mukha. Sige, punta tayo at tingnan nating mabuti. Maaari na tayong mag-impake ng mga gamit natin at lumipat ngayong hapon. Tumugon si Selena pagkatapos pag-isipan ng kanyang mungkahi. Nakaramdam siya ng kislap ng kaligayahan. Ang puso niya ay kumakanta. Magandang ideya. Wala naman tayong masyadong iimpake. Lahat ng kailangan namin ay nandoon na. Ang ilang simpleng pag-iimpake ay gagawin. Makakalipat na tayo mamayang hapon, sabi ni Jack habang iniangat ang ulo. Tara na. Lumipat tayo ngayon. Hindi ako makapaghintay na makita ito. Napasimangot si Fiona sa sobrang pananabik sa kanyang tono. Ang villa na iyon ay mas mayaman at marangya kaysa sa alinman sa mga villa dito. Matagal na niyang gustong manirahan sa villa na ito. Hindi niya inaasahan na matutupad ang pangarap niya ng ganoon kabilis at ngayon ay nakalipat siya sa villa na iyon. Mabilis na tumawid sa kalsada ang pamilya at naglakad patungo sa villa. Sa kabilang banda, nakita ni Ivan sina Neil at Ken na palabas sa gate. Ang tatlo sa kanila ay nagkikimkim ng pait at alat sa loob, pinagmamasdan ang mga silhouette ng pamilya na paunti-unting lumiliit habang papalapit sila sa pangarap na villa. Damn! Ang walang kabuluhang hipon na ito ay nakaagaw ng pansin ngayon. Oo, hindi ko nakitang darating iyon. Napakaswerte. Ang sheathid na ito ang nagligtas sa buhay ng Goddess of War. Tapat na niyang pinalakas ang kanyang pagmamataas. Kahit na binigyan siya ng isang makinang na perlas na nagkakahalaga ng 500 milyon. Na nagbibigay sa kanya ng madaling pagkakataon na gamitin ito bilang regalo sa kaarawan ni Old Man Taylor. Pang-uuyam ni Ivan na may malamig na ekspresyon. So, hilingin mo kay Zina na maghintay pa ng ilang araw. Hindi lamang tinanggap ni Lolo Taylor si Selena at ang kanyang pamilya, ngunit lubos din niyang kinilala si Jack bilang manugang ni Taylor. Parang nasiyahan siya noong kachat niya si Jack. Kung hahayaan mo silang dalawa na magpatuloy sa ganito. Talagang nag-aalala ako na ang titulong niyang Master Taylor ay mawawala ng kabuluhan at ang iyong posisyon bilang tagapagmana ay hindi magagarantiyahan. Nagawa ni Ken na makapagsalita ng ilang salit. Ipagkatapos isipin ang sitwasyon. Tumigil ka sa pagbibiro. Ako ang pumirma ng deal sa South Hill Conglomerate, ang isa na gumawa ng hindi kapani-paniwalang malaking kontribusyon sa kumpanya. Ang kita ng 7 hanggang 8 bilyon sa loob ng 2 o 3 taon ay hindi problema para sa akin. Hinding-hindi maaapektuhan ni Jack at Selena ang aking mga karapatan at ang aking posisyon bilang tagapagmana ng pamilya Taylor. Nagmura si Ivan. Umunat ang balat sa pagitan ng kanyang mga kilay. Young Master Taylor, hindi ka masyadong sigurado. Gustong-gusto ni Old Master Taylor si Selena noon. Ang kanyang katalinuhan at kakayahan sa negosyo ay 10 beses na mas mahusay kaysa sa iyo. Ngayong pinayagan na niya silang bumalik sa pamilya Taylor. Nangangahulugan din ito na kinikilala at sinasang-ayunan niya sila. Malamig na tumikim si Ken, at saka, kung hindi dahil kay Selena, makakakuha ka pa kaya ng ganoong kalaking kontrata. Ang imahe mo sa puso ng matanda ay maaaring hindi kasing ganda ng kay Selena ngayon.
Dagdag pa, ang lahat ng maluho at marangyang regalo na natanggap ng matanda ngayon ay sapat na para tulungan ang mga Taylor na tumalon diretso sa pangalawang klaseng titulong aristokrata. At ang lahat ng kredito ay kay Jack. Kabanata 542. Lalong lumalim ang fold sa pagitan ng mga kilay ni Ivan nang marinig ang sinabi ni Ken. Ang mga salitang iyon mula sa maselang bibig ni Ken ay parang maliliit na karayom na tumusok sa eardrum ni Ivan, mabagsik at brutal, gayunpaman, tapat at makatuwiran. Sigurado ka ba? Maamo at mabait si Selena mula pagkabata. Hindi naman siya makikipagkompetensya sa akin para maging tagapagmana, di ba? Kung nangyari ito sa nakaraan, posible ito, ngunit medyo mataas ang sweldo ni Jack, at pati na rin kay Selena. Ang pamilya ay maaaring mamuhay ng comfortable ng walang labis na pag-aalala, naisip ni Ivan ng malakas. Young Master Taylor, maling mag-isip sa ganitong paraan. Hindi mo ba nakikita kung gaano karaming mga ari-arian at ari-arian ang taglay ng pamilya Taylor ngayon? Maaari silang ituring na isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya. Nakasaganaan ng mahahalagang ari-arian at ari-arian, sa tingin mo ba ay mananatiling pareho si Selena? Galing din siya sa henerasyon mo. Same generation, same thoughts, di ba? At saka, walang nagrereklamo tungkol sa pagiging mayaman. Okay, huwag na nating pag-usapan kung kakalabanin kanya o hindi para sa trono. Ayaw man niyang makipagkompetensya, ibibigay sa kanya ng lolo mo ang kalahati ng lahat sa hinaharap, tama ba ako? Gusto mo ba talagang ibigay ang kalahati nito sa kanya? Nakangiting bati ni Neil, buong balak na ipaalala kay Ivan ang kanyang realidad. Umaba ang mukha ni Ivan. Siyempre hindi. Ako lang ang lalaki sa henerasyong ito sa pamilya Taylor. Pinalayas siya ni Lolo sa pamilya noon. Paano siya magiging walang kahihiyan na isangkot ang kanyang sarili sa paghihiwalay ng mga ari-arian ni Taylors? Ikaw at si Selena ay may parehong pinagmulan at mula sa parehong henerasyon. Pareho kayong mga apo ni Lolo Taylor, kaya natural na may karapatan siyang magmana ng ari-arian. Not to mention, matalino at matalas si Lolo Taylor. Kung sa tingin niya ay wala kang kakayahan at hihinain mo ang mga Taylor, hindi siya magdadalawang isip bago gawing tagapagmana si Selena. Umisi si Neil sa malamig at mapanuksong tono. Habang iniisip ito ni Ivan, mas napagtanto niya ang katotohanan sa pagsusuri ni Neil at Hugo. Masyadong nagbago ang ugali ng matandang Taylor kina Jack at Selena ngayon. Pinapurihan pa niya si Selena para sa kanyang talento sa negosyo at pagiging anak ng mga magulang pagkatapos lamang ng ilang baso ng alak. Sa buong pag-uusap, hindi niya binanggit si Ivan. Mahigpit na binobola ni Ivan ang kanyang mga kamao nang maisip niya ang episode. Ihilingin ko kay Zina na bigyan si Jack ng tableta bukas. Huwag mong madaliin. Kailangan mong maunawaan ang kapaligiran at hanapin ang pinakamahusay na timing. Huwag mong itaas ang hinala ni Jack. Tumanggo si Ken at nagkomento, mabuti na lang at napakalakas ng tabletang ito. Ito ay walang amoy at walang lasa, at ito ay natutunaw sa loob ng ilang segundo. Kung hindi, natatakot ako na baka malaman ni Jack. Pagkatapos ng lahat, siya ay isang doktor. Tiyak na mayroon siyang kaalaman sa medisina. Agad namang napangiti si Ivan sa sinabi niya. Tama ka. Alam niya ang mga medikal na bagay. Paano kung magamot niya ang kanyang sarili at gumaling sa lason? Gumagana ba talaga ang lason? Huwag kang mag-alala. Ang tabletang ito ay hindi madaling mahanap. Pinili namin ito sa napakataas na presyo. Ang talamak na tabletang lason na ito ay espesyal na ginawa at ginawa ng pinakakilalang pamilyang gumagawa ng lason sa Timog Kanluran, ang pamilyang Miao. Ang taong kumonsumo nito ay hindi makakaramdam ng kahit ano sa simula. Ngunit sa paglipas ng mga araw, manghihina siya sa kanyang 4 na paa, unti-unting nawawala ng sigla bago tuluyang mamatay. Natuwa si Ken at nagpatuloy, at ang gumagawa lamang ang may panlunas sa ganitong uri ng lason. Ito ay hango sa 12 ng mga panggamot na materyales, paano ito magagamot ng ganoon kadali, di ba? Ang kumpiyansa ni Ken ay nagbigay ng katahimikan sa puso ni Ivan. Gaman ang pakiramdam niya. Yayayain ko si Zina para mag-lunch bukas. Ang isang maliit na benepisyo para sa kanya ay gagawin ang magic.
Ihilingin ko sa kanya na humanap ng magandang panahon para lasunin si Jack. Kung tutuusin, matagal na ang episode ni Zina. Oras na para ibaba ni Jack ang kanyang bantay sa paligid ni Zina. Iyan ay perpekto. Kapag namatay si Jack, binibigyan tayo nito ng pagkakataong ituloy si Selena. Magiging miyembro siya ng ibang pamilya at mapapalitan ang kanyang apelyido. Sa ganoong paraan, mawawalan siya ng karapatang makipagkompetensya sa iyo para sa trono. Anyway, she wouldn't even need to fight with you once she married a rich man, tama ba ako? Umaasa si Ken na parang nakakita ng liwanag sa dulo ng lagusan habang iniisip ang kanilang plano. Pakiramdam niya ay siya ang pinaka-promising na kandidato na pipiliin siya ni Selena kaysa sa iba. Kung tutuusin, siya ang pinakamalapit kay Selena bago bumalik si Jack. Kahit na si Michael ay may magandang relasyon kay Selena, siya ay pangit at mataba. Siguradong kakaltasan ni Selena ang matabang lalaki sa kanyang listahan. Sa kabilang banda, nakilala lang ni Neil Hugo si Selena ng maglaon. Isa siyang ganap na pervert na naglalawi lang sa kagandahan ni Selena. Walang emosyonal na pundasyon para sa kanilang pagtatayo ng kasal. Besides, si Neil ay sikat sa pagiging playboy. Sa makatuwid, pagkatapos pag-aralan ng lahat ng mga potensyal na kandidato, siya ang pinaka-promising. Natural lang na kunin siya ni Selena. It makes sense. It does make sense. At kapag namatay si Jack, tiyak na mawawala ang kanyang fighting spirit sa loob ng ilang oras. Baka ihiwalay pa niya ang sarili niya at tuluyang masiraan ang loob. Sa oras na iyon, mas madidismaya si Lolo at muling magbabago ang kanyang pananaw sa akin. Tinapos ni Ivan ang kanyang huling pagsusuri sa bagay na ito. Maya-maya, naghiwa-hiwalay na silang tatlo. Pagkahiwalay ni Ken sa iba, may kasama siyang bodyguard at nagtungo sa ospital. Kabanata 543. Isang marangyang ward ang pumasok sa kanyang paningin. Napatingin siya sa lalaking nakahiga sa kama, saka ibinaling ang tingin sa bintana. Huminga ng malalim si Ken. Pinsan, tawagan mo ang tatay ko. Dapat kong patayin ang Beastard na iyon. Napangiti si Flynn habang bumabalik sa isip niya ang araw na iyon sa mall. Gusto niyang lapitan si Miss Tanya at marahil, gawin siyang kanya. Gayunpaman, ang kanyang braso ay nadurunch na naging pulbos ni Jack. Tinabi ng mga doktor na imposibleng mailigtas ang kanyang kaliwang braso at ang tanging paraan upang mapanatili ang kanyang buhay ay ang pagputol ng braso. Namunguho ang galit sa kanyang mga ugat nang tingnan niya ang kanyang kasalukuyang kalagayan, isang lalaking may kapansanan. Hindi pa sinabi ni Ken sa ama ni Flynn ang tungkol dito. Tutal, pumunta sa Eastfield ang pinsan niya para tumambay sa kanya. Sa ilang lawak, siya ang may pananagutan sa aksidente ng kanyang pinsan. Tumawag nga siya, ngunit hindi niya magawang ibuka ang kanyang bibig at sabihin ang totoo. Hindi niya alam kung ano ang sasabihin, o kung paano sasabihin. Kaya naman, sinabihan niya si Flynn na maghintay pa ng ilang araw. Papalabas na si Flynn sa ospital, at tila hindi na maantala pa ang tawag. Pinsan, huwag mong madaliin. Marahil ay dapat mong sabihin sa kanila kapag nakabalik ka na sa Lone City. Huminto siya saglit bago nagpatuloy, ngayon, may dala akong magandang balita sa iyo. Magandang balita. Anong uri ng balita ang maaaring maging mabuti para sa akin? Sa ngayon, gusto ko lang mamatay ang bodyguard na iyon sa harapan ko. Hindi isang simple at mabilis na kamatayan, isang miserable. Nakatutok pa rin ang tingin ni Flynn sa mundo sa kabila ng mga bintana. Puno ng hinanakit ang mga mata niya. Tama ka sa bodyguard this time. Dumating ako ngayon para sabihin sa iyo iyon. Malapit na ang Beastard sa kanyang libingan. Siya ay mabubuhay lamang ng isang buwan ng higit pa, sabi ni Ken habang tumatawa ng buong puso. Anong ibig mong sabihin? Maghihintay pa tayo ng isang buwan. Ganon ba kahirap mag-handle ng bodyguard? Nagyelo ang mukha ni Flynn, halatang hindi nasisiyahan sa magandang balita. Hindi ito magiging madali. Ang aming unang manlalaban sa pamilya Clark, si Dan Jameson, ay hindi kahit isang karapat-dapat na kalaban. Napakahirap at mahirap na laslasan ang lalamunan ng Beastard na iyon.
At saka, pumunta ako sa birthday banquet ni Lolo Taylor ngayon at nalaman ko na ang Beastart na ito ay dating head commander sa hukbo. Kaya lang nawala ang token ng kanyang commander at hindi niya ito mapatunayan sa iba. The good thing is naiintindihan namin at mas aware kami sa totoong strength niya ngayon, Ken expressed. Head commander. Hindi magiging madali iyon. Pumunat ang noo ni Flynn at nagpatuloy, kailangan mong humanap ng mas malakas at mas mabangis na tao para wakasan siya. Teka, bakit mo nasabi na kailangan nating maghintay ng isang buwan para patayin siya? Malapit nang mamatay ang Beastart na ito sa pagkalason. Mula sa isang talamak ngunit nakamamatay na lason. Hindi niya ito mapapansin. May masamang tingin sa kanyang mga mata, tumalsik si Ken, huwag kang mag-alala, pinsan. Mayroon akong sariling mga plano at pagsasaayos. Sisiguraduhin kong ipaghihiganti kita. Kabanata 544. Sigurado ka bang mapagkakatiwalaan ito? Ang bastos na ito. Hindi siya magiging madaling pakitunguhan. Nakita ni Flynn na sa wakas ay ipaghihiganti siya ng kanyang pinsan at agad na nabuhayan ang kanyang loob. Pakiramdam niya ay maaari rin siyang mamatay kung hindi siya mapaghiganti. Siya ay anak ng isang pangalawang klaseng aristokratikong pamilya sa Lone City. Galing siya sa isang marangal na pamilya. Paano masisira ng isang bodyguard ang kanyang braso sa kanyang pagbisita sa Eastfield, isang lugar na walang halaga kumpara sa Lone City? Nakakahiyang bumalik sa Lone City sa ganoong kalagayan. Not to mention, ano kaya ngayon ang iisipin ng mga mayayamang taga Lone City sa kanya? Na siya ay isang taong may kapansanan lamang. Huwag kang masyadong abala dyan. Ang tableta ay ganap na maaasahan. Ang bagay ay ganito, sinabi ni Ken kay Flynn ang tungkol sa kanilang plano at pagsasaayos mula simula hanggang matapos. Hindi namin ginawa kanina kasi may inaalala si Ivan. Inaasahan niya ang piging sa kaarawan ni Old Man Taylor dahil gusto niyang masaksihan ang pagpapaalis ni Old Man Taylor kay Jack mula sa pamilya Taylor. Gayunpaman, hindi namin inaasahan na si Jack ay magdadala ng ganoong kaluwalhatian sa pamilya Taylor at para sa Old Man Taylor na aprobahan si Jack ng ganoon lang. Sa pagkakataong ito, determinado si Ivan na burahin ang taong ito sa lupa. Sige. I'm just unhappy with letting that Beastart to live another month. At saka, ang laso na ito ay tila hindi ito magpapahirap sa kanya at magbibigay sa kanya ng isang miserableng kamatayan. Naikuyong ni Flynn ang kanyang panga, nandoon pa rin ang malaking bato sa kanyang puso. Sino bang nagsabing hindi siya pahihirapan ng laso na ito? Sa unang bahagi, ang mamimili ay hindi makakaramdam ng kahit ano, kaya hindi ito masakit. Gayunpaman, sa 2 araw bago siya mamatay, hindi mo maiisip ang sakit na kanyang mararanasan. Pakiramdam niya ay naaagnas ang kanyang mga buto at puso, natutunaw. Ang pakiramdam na iyon ay magtutulak sa kanya na magpakamatay, at tatagal ito ng 2 araw. Sa oras na iyon, walang panlunas sa mundo ang makapagliligtas sa kanya. Tumawa ng malakas si Ken at idinagdag, matagal ko nang gustong tanggalin ang Beastart na ito. Iniling ko sa kanya na iwan si Selena mag-isa noon, ngunit tumanggi siya. Hindi ko dapat siya hinayaan na mabuhay hanggang ngayon at hinayaan siyang maging malakas. Dahil matigas pa rin ang ulo niyang gustong makasama si Selena, huwag mo akong sisihin sa kalupitan ko. Sige. Hindi na ako babalik sa Lone City, kung gayon. Mananatili ako ng kaunti sa iyo at maghihintay ng mabuting balita. Tinataka ni Flynn ang kanyang desisyon pagkatapos mag-isip tungkol dito. Samantala, si Jack at ang iba ay naglilibot sa 75 milyon villa. Paano na? Kontento ka na ba sa dekorasyon at setting ng bahay? Tanong ni Jack kay Selena at sa iba pa na may matamis na ngiti sa labi. Para sa kanya, hindi mahalaga sa kanya kung saan siya nakatira at ang kalagayan ng bahay basta may bubong sa kanyang ulo. Gayunpaman, hindi niya nais na pretuhin ng masama ang kanyang mahal na asawa, ang kanyang kaibig-ibig na pamilya, at ang kanyang pamilya. Siyempre, kontento na ako. Tingnan mo ang bakuran. Napakalaki nito. Maging ang lugar na tutuluyan ng mga katulong at katulong ay maluwag at komportable. At ang bonsai doon ay kahanga-hanga. Sumimangot si Selena na may malawak na ngiti. Mahal, lubos akong nasisiyahan. Napakaganda ng villa na ito.
Noong nakatira kami sa tirahan ng Taylor, tinitingnan ko ang villa at medyo naiinggit ako sa mga taong nakatira dito. Hindi ko akalain na balang araw matutupad ang pangarap kong manirahan dito. Nagpakawala ng tawa si Andrew, baka sa mukha niya ang kasiyahan. Gayunpaman, mayroong isang tao na ang mukha ay mapurol at malamig sa lahat ng oras, tila hindi nasisiyahan. Ma, ano pong problema? Bakit pakiramdam ko hindi ka masaya ngayon? Dito tayo titira sa malaking villa na ito, hindi ka ba masaya? Nakasimangot na tanong ni Selena na napansin din ang ekspresyon ni Fiona. Masaya ako, syempre, masaya ako. Ang manirahan sa ganoon kalaking villa, paanong hindi ako magiging masaya? 3 palapag na villa na maraming kwarto sa loob. Kabanata 545. Inilibot ni Fiona ang mga mata kay Selena at humarap kay Jack. Ang kanyang ekspresyon ay nagpapahiwatig na siya ay talagang naiinis. Jack, may isa lang akong sasabihin ngayon. Hindi ko na ito nabanggit kanina dahil gusto kong protektahan ang iyong imahe sa harap ng karamihan. Ngayon isa lang ang gusto kong alisin sa dibdib ko. Pumutok siya. Sandaling kumunat ang mga kilay ni Jack bago muling sumilay sa kanyang mukha ang magiliw ng ngiti. Mahinahon niyang sinabi, Inay, parang alam ko na ang gusto mong sabihin. O, ikaw. Sabihin mo sa akin kung bakit ako galit na galit kung gayon. Nag-cross arm si Fiona sa harap ng dibdib niya. Iniisip mo ba yung episode kanina? Noong sinabihan ako ng Goddess of War na turuan ako ng leksyon kay Michael, akala mo napakabigat ng parusa, hindi ba? Natatakot ka na si Michael ay magtatanim ng sama ng loob sa akin at ang pamilya Wilson ay magdudulot ng gulo sa atin sa hinaharap. Napangiti si Jack at nagpatuloy, huwag kang mag-alala dyan. Kahit na hindi sila natatakot sa relasyon ko sa Goddess of War. Hindi ako natatakot sa kanila. O, Ma, hindi ko inaasahan na mag-aalala ka na may gagawin ang pamilya Clark kay Jack. Isang flash ng init ang pumuno sa kanya. Ito ang unang pagkakataon na nakita niyang nag-aalala ang sariling ina sa kaligtasan ni Jack. Bahagyang kumaibot ang sulok ng bibig ni Fiona. She blurted, "Bullshit. Hindi ko ito pinag-uusapan. Galit ako dahil hindi mo sinabi sa akin kanina ang tungkol sa kumikinang na perlas na ibinigay sa iyo ng Diyosa ng digmaan." Hindi nakaimik si Jack. Akala niya noong una ay nag-aalala si Fiona sa kanyang kaligtasan, natakot na maghayganti sa kanya ang mga Clark. Parang imahinasyon lang niya iyon. Nag-aalala pala si Fiona sa kumikinang na perlas. Pilit na ngumiti si Jack at sinabing, Inay, ginawa ko ito para sorpresahin si Lolo Taylor. Napansin mo ba kung gaano siya kasaya ngayon? Tsaka alam ko na kung anong regalo ang ibibigay ko sa kanya, so what's the point of discussing it with others? Actually, nagulat din ako. Tumango si Selena na may matamis na ngiti. Hindi ko talaga akalain na ibibigay sa iyo ng Diyosa ng digmaan ang perlas na iyon. Kung tutuusin, gumastos siya ng malaking halaga sa auction para ibid ang perlas na ito. I must admit na medyo hindi inaasahan. Ang makinang na perlas ay napakahalagang bagay. Ito ay isang pambansang kayamanan. Paano mo ito maibibigay kay Lolo Taylor nang hindi ito tinatalakay sa amin? Dapat ay ipinalam mo man lang sa amin. Nanatiling galit ang ekspresyon ni Fiona. Naisip mo na ba kami? Hinayaan kong pakasalan ka ng aking pinakamamahal na anak. Binigyan ka namin ni Selena. Alam mo ba kung gaano kahirap para sa mga magulang na magpalaki ng isang bata? Bakit hindi mo naisip na ibigay ito sa amin? Maaaring hindi na ako bata ngunit may ilang taon pa akong mabubuhay. Tahimik na nagpalitan ng tingin sina Jack at Selena. Natigilan sila sa ganitong sitwasyon. Hindi nila inaasahan na magtatampo si Fiona dahil sa isang perlas. Oo, ilang taon ka na ulit. Wala ka pang 50. Bakit mo gustong ipaglaban si Lolo para sa perlas na ito? Hindi ka ba nahihiya? Tumingin si Selena kay Fiona at nagtanong. Si Andrew, na tumabi kay Fiona, ay masama ang loob sa usapan. Sa palagay ko, bagay na bagay ang regalo ni Jack. Ang perlas ay dapat ibigay sa aking ama. Matanda na siya ngayon at kailangan niya ng ganitong bagay. Umirap siya. Iyon, 500 milyon iyon.
Hindi ba dapat nakipag-usap siya sa amin? Maaari tayong bumoto sa isang desisyon. Galit pa rin si Fiona. Tinitigan niya si Jack, nag-aapoy ang apoy sa kanyang mga mata. Tumahimik siya tungkol sa regalo at pinag-alala kami sa buong oras. Nag-aalala pa rin ako kung naghanda ba siya ng disenteng regalo para kay Lolo. Hindi man lang kami itinuring ni Jack bilang kanya. Chahav. Ma, masyado na kayong malayo. Kailanman ay hindi kami tinuring ni Jack bilang mga tagalabas. Sa tingin ko gusto mo lang ang perlas. Kung dinala ito ni Jack sa mesa, hahayaan mo bang ibigay niya ito bilang regalo sa kaarawan? Walang pagdadalawang isip na saway ni Selena sa kanya. Pagkatapos ay nagpatuloy siya, hindi susundan ng perlas si Lolo Taylor sa kanyang libingan, at wala ka pang 50 taong gulang. Kapag pumasa si Lolo, ibibigay namin sa iyo ang perlas. Hindi pa ba sapat iyon? No. Kabanata 546. Tigilan mo ako sa paglalako. Wala na ang perlas, binigay na sa iba. Kahit na gusto mong bawiin ito pagkatapos mamatay si Lolo, sa tingin mo ba magiging ganoon kadali? Sa oras na iyon, maawa ko na sana ito ni Theodore at hindi niya ito bibitawan hanggang sa siya ay mamatay. Ibinigay mo ang perlas na ito, hindi ipinahiram. Hindi tanga si Fiona. She let out a chuckle at sinabi kay Jack, never mind. Patawarin kita sa pagkakataong ito dahil sa Villa, ngunit sa susunod na makakita ka ng anumang mahalagang bagay, dapat mo munang ipaalam sa akin. Sabihin mo sa amin ang tungkol dito, naiintindihan mo ba? Oo, naiintindihan. Tumango si Jack, awkwardly curve ang kanyang bibig sa mga sulok nito. Pumasok na tayo sa loob at bibigyan ko kayo ng tour, pagkatapos ay maaari na nating simulan ang pagpili ng ating mga silid. Ngunit kung papayagan mo akong magmungkahi, inay, sa unang palapag ka na tumira dahil mas maginhawa para sa iyo na lumipat sa paligid. Si Selena, Ben, at ako, ang mga nakababatang tao, ay maaaring manirahan sa ikalawang palapag. Titingnan ko muna at pagkatapos ay magpapasya. Ngunit oo, ang unang palapag ay tiyak na magiging mas maginhawa. Nakataas ang ulo, pumasok si Fiona sa Villa. Wow wow wow. Ito ay kamangha-manghang. Pambihira ang disenyo at mga dekorasyon. Hindi napigilan ni Zina na mapasigaw nang makapasok na sila sa Villa. Ang loob ng Villa ay naglabas ng malapalacial na aura. Hindi ito makaluma, ngunit kabaligtaran. Ito ay kontemporaryo at sunod sa moda, angkop para sa nakababatang henerasyon. Oo, ang galing talaga. Napakagaling. Zina, umakyat tayo sa itaas at tumingin sa paligid, pagkatapos ay maaari tayong magpasya kung aling silid ang tirahan. Agad namang sumingit si Ben. Nagdilim ang mukha ni Jack sa narinig niyang sinabi. Sandali, pinag-uusapan ng pagpili ng mga silid, hayaan ang iyong kapatid na pumili muna, pagkatapos ay si Kylie, at pagkatapos ay ikaw. Napawasam ang mukha nila sa sinabi ni Jack. Gayunpaman, ang villa na ito ay binili gamit ang pera ni Jack, at ang sertipiko ng real estate ay may pangalan ni Selena. Walang karapatang magsalita sina Zina at Ben. Sige. Pero tungkol sa villa sa tirahan ng Taylor, gusto kong tumira sa dati kong kwarto. Hindi mo naman kami pwedeng magdesisyon yan, di ba? Nilingga ni Ben si Jack at nagtanong pagkatapos niyang mag-isip ng kung ano-ano. Nakangiting walang pakialam si Jack. Huwag kang mag-alala. Napakababa ng posibilidad na manirahan tayo doon. Kung tutusin, I believe Selena wouldn't want to see Ivan that often, right? Nagningning ang mga mata ni Selena sa sinabi ni Jack. Umiti siya, kilalang kilala mo ako, ha? Ang bahay doon. Ayoko na talagang bumalik at manatili doon ng ganoon. Sobrang kontento na ako sa villa na ito. At saka, pinili ito ng asawa ko para sa akin sa napakataas na presyo. Kaya sobrang init sa pakiramdam na manirahan dito. Nga pala, Jack, magkano ang makukuha ng isang head commander kapag nagretiro na siya sa hukbo? Sa wakas ay ibinuka ni Fiona ang kanyang bibig. Hindi niya maiwasang isipin ang tungkol sa gantimpala. Namula ang mukha ni Jack. Hindi siya nakaimik. Tila naniwala sila na siya ay isang pinunong commander.
Pagkatapos ng lahat, ang gantimpala para sa isang mayor sa hukbo ay maaaring kasing dami ng $1 billion. Bago pa masagot ni Jack ang tanong ni Fiona, pumakbang si Selena at pinagalitan, "Ma, iniisip mo na naman ba ang natitirang cash reward ni Jack? Binigyan ka na niya ng 20 milyon, hindi pa ba sapat? Para sa isang head commander, humigit kumulang 200 milyon ang reward, at malaki na ang ginastos ni Jack sa amin. Sa ngayon, malamang na halos 10 milyon na lang ang natitira niya. Don't tell me gusto mong ilabas niya lahat." Kabanata 547. Pakiramdam ni Fiona ay hindi rin siya makatwiran. Gayunpaman, hindi niya napigil ang umungol. Well, kung willing siyang kunin ang pera niya at ibigay sa biyenan niya bilang living allowance, why not? Natural, hindi ko ito tatutol. Sino ba naman ang hindi gustong magkaroon ng mas maraming pera? Nanatiling tahimik si Jack. Ang mga salita ni Fiona ay medyo nagpahiwatig ng kanyang pagnanais para sa natitirang pera ni Jack. Gusto niyang ilabas niya ang lahat. Masyadong matako si Fiona, hindi ba? Gayunpaman, si Fiona talaga ang kanyang biyenan at hindi niya nais na masaktan siya sa anumang paraan. Kaya naman, ngumiti lang si Jack at sumagot, "Inay, huwag kang mag-alala. Sabihan mo lang ako kapag tapos ka ng gumastos ng $20 milyong na ibinigay ko sa iyo. Kami ay isang pamilya. Siyempre, sisiguraduhin kong sapat ang panggastos mo." Agad na lumiwanag ang mukha ni Fiona nang marinig ang sinabi ni Jack. Isang malawak na ngiti ang sumilay sa kanyang mukha at sinabi niya, "Mahal kong Manugam, napakabuti mo. Sa totoo lang, hindi ako ganoon kapera, at hindi ako naghahabol ng pera mo. Pagkatapos ng lahat, nakuha mo ang pera sa iyong buhay sa larangan ng digmaan. Kaya, kahit na mayroon kang 8 o 10 milyon, dapat mong itago ito." Sandaling huminto si Fiona bago idinagdag, "Ngunit at the same time, nag-aalala ako na hindi mo alam kung paano pangasiwaan ng maayos ang iyong mga ipon at mauubos ang lahat ng ito. Kaya naman gusto kong tumulong na pamahalaan ito para sa iyo. Halimbawa, masyadong mahal ang villa na ito. Hindi ito nagkakahalaga ng 75 milyon. Napatulala si Jack. Kung papayagan niya si Fiona na pamahalaan ang pera, ito na ang huling pagkakataon na makikita niya ang kanyang pera. Mahirap hilingin sa kanya na kunin ang pera kapag nasa kustodiya na niya ito. Pero na, Jack, hindi na kami makapaghintay na makita ang mga silid. Bilisan mo at pumunta sa ikalawang palapag." Sumilay si Ben na may ngiti sa labi. Pagkatapos ng kanyang huling mga salita, lumingon siya kay Zina at nagtanong, "Zina, masasabi na natin na mayroon tayong mga bahay at sasakyan. Maya-maya, pupunta ako sa bahay mo at sasabihin ko sa mga magulang mo ang marriage proposal. Dapat ay maayos, tama? Sa tingin ko, mas mabuti kung magparehistro tayo at makuha ang sertipiko ng kasal sa lalong madaling panahon at magkaroon ng isang sanggol." Masyadong excited si Ben. Pagamat paminsan-minsan ay pumupunta si Zina sa loob ng ilang gabi, hinding-hindi niya hahayaang hawakan siya nito. Sa karamihan, papayagan niya siya ng ilang halik sa kanyang pisngi. Matagal nang gustong pakasalan ni Ben si Zina, ngunit sa tuwing magpo-propose ito ng ideya sa kanya, gagawin niyang dahilan ng katotohanang wala pang sasakyan o bahay si Ben para tanggihan siya. Ngayon, may kotse at bahay na si Ben. Hindi na ito dapat magdulot ng anumang problema. Oo. Magpakasal ka dali. Hindi ka na bata. Magpakasal ka at bigyan mo ako ng apo. Pagkatapos ay maaari kong hawakan ng aking apo at alagaan siya sa Grand Villa na ito. Lumulundag sa tuwa ang puso ni Fiona nang marinig iyon. Huwag kang mag-alala. Hindi na tayo tulad ng dati, mahirap na walang pera. Masyado kaming nahiya na himukin ka na magpakasal dahil doon. Ngayon may pera na tayo. Ang 80 o 100,000 ay wala. Ipinapangako namin na ang kasal ay magiging engrande at hindi malilimutan. Tinapik ni Fiona ang kanyang dibdib at nagpatuloy, "Pakiusap, humanap ka ng oras para makausap ang iyong mga magulang. Siyempre, bibigyan ka namin ng ilang oras para ihanda ang iyong sarili sa pag-iisip. Marahil 10 araw o kahit kalahating buwan. Paano na?
Hindi naisip ni Zina na pakasalan si Ben. Hindi maganda si Ben. Siya ay karaniwan, boring, at alam lamang kung paano maglaro. Totoong mas mayaman si Ben at ang kanyang pamilya kaysa dati, ngunit paano maihahambing kay Ivan Taylor? Si Ivan ang young master ng pamilya Taylor. Ang kabuuan ng mga ari-arian ni Taylor ay pag-aari niya sa hinaharap. Ang pamilyang Taylor ay matagumpay na nakaluklok sa pangalawang klaseng pamagat ng maharlikang pamilya. Kung magkakaroon siya ng pagkakataon na maging Mrs. Taylor, paano siya makukontento sa kasalukuyang kalagayan ng pamilya ni Ben? Kabanata 548. Sige. Tatawagan ko sila sa loob ng ilang araw. Awkward na ngumiti si Zina. Nag-iisip siya at nagpasya na sumang-ayon sa kung ano ang unang dumating sa kanya at kumilos ng naaayon sa susunod. Mabilis na umakyat ang pamilya sa ikalawang palapag. Pagkatapos ng isang round ng paglilibot, pinili nila ang kanilang mga silid. Pagkatapos pumili ng kani-kanilang kwarto, iminungkahi ni Selena si Jack, "Let's go. Malapit na ang oras. Bumalik na tayo at mag-impake ng mga gamit para makalipat tayo ng mas maaga at magkaroon din ng maagang hapunan. Pagkatapos ng hapunan, maaari naming dalhin si Kylie sa parke at mamasyal sa aming lugar. Magandang ideya. Mas buhay na buhay dito kaysa sa dati kong tinitirhan." Umiti si Jack sa kanya. Hawak ang kamay niya, sabay silang bumaba sa unang palapag. Hindi nagtagal. Bumalik si Jack at ang iba pa sa kanilang sira-sirang maliit na bahay na dati nilang tinitirhan, nag-impake ng mga damit at mahahalagang gamit, at lilipat na sana sa kanilang bagong vilya. Nakatayo si Selena sa looban, ang kanyang mga mata ay nakatuon sa sira-sirang bahay at sa maliit na looban nito, na inaalala ang nakaraan. Hindi ako makapaniwala na 5 taon na kaming nakatira sa bahay na ito. Hindi ako sanay na mamuhay sa mga ganitong kondisyon sa simula. Pero, after some time, nasanay na rin ako. 5 taon na ang nakalipas. Say, nalulungkot akong umalis. Napabuntong hininga si Selena, puno ng emosyon ang boses. Kailangan na nating umalis. Kasalanan ko kung bakit kayo nagdusa ng husto ni Kylie nitong nakaraang 5 taon. Mula ngayon, ipinapangako ko na gagawin kitang pinakamasayang babae sa mundo. Binigyan siya ni Jack ng isang matamis na ngiti. Mamaling siya kay Fiona at sinabing, "Inay, sa 1 buwan na lang, birthday na ni Selena. Itatapon ko sa kanya ang isang pagdiriwang na magpapagulat sa buong lungsod. Ito ay magiging isang hindi malilimutang kaarawan. Talaga. Kung totoo iyon, baka pumunta ako at ipahayag ito sa aking mga kaibigan at pamilya. Kung hindi mo matutupad ang iyong pangako, masisira ka." Tunay na masaya si Fiona para kay Selena. Pagkatapos ng lahat, ang kanyang anak na babae ay nakaranas ng pinakamasama sa nakalipas na 5 taon. Hindi niya kayang bumili ng isang desenteng pagkain noong mga nakaraang kaarawan niya. Ang mga salita ni Jack ay nagpaga ng kalooban ni Fiona. Ito ang unang pagkakataon na pinag-isipang mabuti ni Fiona si Jack. Hindi man siya kasing yaman ni Ken Clark, naging mabuti siya sa kanyang anak. Mga batang tulad ni Ken Clark at Neil Huga, sila ay mayaman ngunit mabisyo at itim ang puso sa parehong oras. Paano nila hihilingin sa kanya na lasunin si Jack? Ang masasamang tao lang na tulad nila ang makakaisip ng mga ganitong ideya. Matapos pag-isipan ni Fiona ang sitwasyon, pinaalalahanan niya si Jack, "Nga pala, Jack, kahit na maganda ang relasyon mo sa Goddess of War, at ang mga hari ng digmaan ay dumating sa kaarawan ni Lolo para sa iyo, hindi mo magagawa. Asahan mong tutulungan ka nila sa bawat oras. Kaya, ano man ang mangyari, panatilihin ang isang mababang profile. Huwag mong i-target ang sarili mo at guluhin mo ako, naririnig mo ba ako? Kung mas mataas ang puno, mas malakas ang hangin." Napakamot ng ulo si Andrew bilang pagsang-ayon. Umakbang siya at sinabi rin iyon kay Jack, "Oo, Jack, tama si Maria. At hindi mo kailangang parusahan ng ganoon kahirap si Young Master Wilson ngayon. Maaari mo lamang siyang hilingin na yumuko at humingi ng tawad, o maaaring hilingin sa kanila na sampelan ang kanilang sarili." Halos mapilayan siya ng 200 sampal na iyon.
Sa tingin mo ba hahayaan nila itong mag-slide ng ganun-ganun lang? Pa, hindi naman ganoon kaseryoso. Si Marshal Dennis ang bodyguard namin ngayon, kaya walang dapat ikatakot. Yung mga young masters at bodyguards nila ay mga ordinaryong tao lang. At saka, hindi ba sila magdadalawang isip bago tayo kalabanan? Pagkatapos ng lahat, si Jack ay may magandang relasyon sa Diyosa ng Digmaan. Kung aasa rin nila ang Diyosa ng Digmaan, tapos na ang buong pamilya nila. Sagot ni Selena pagkatapos magmuni-muni. Anyway, stay low lang. Hindi sila maglalakas loob na labanan si Jack ng harapan, ngunit paano kung makakita sila ng taong lihim na lalasla sa kanyang lalamunan? Kung tutuusin, lahat ay maaaring gawin ng palihim, at kung tumanggi silang aminin ito sa panahong iyon, walang katibayan para sa Diyosa ng Digmaan na lipulin sila, tama ba? Umiti ng mapait si Andrew. Madaling umiwas sa isang nakabukas na tulak ng sibat, ngunit mahirap bantayan ang isang palaso sa dilim, hindi ba? Tumanggo si Selena bilang pagsang-ayon. Tama ang kanyang ama. Pagkatapos ay bumaling siya kay Jack at sinabing, sa pagsulong, mangyaring subukang gumawa ng kaunting gulo hanggat maaari, para sa akin at sa ating anak, okay? Subukang manatiling mababang profile, pumunta sa trabaho at umalis sa trabaho sa oras araw-araw nang hindi nagdudulot ng gulo. Ang pinakamahalagang bagay ay mamuhay tayo ng comfortable at mapayapa. Hindi alam ni Jack kung matatawa o maiiyak sa komento ng asawa. Honey, sa tingin mo ba, gusto ko rin yon? Hindi naman sa ayaw kong manatiling mababa. Hindi ko kaya. I already warned them to stay away from us, pero iniisip ka pa rin ng mga tanga na yan at gustong awayin ako. Tsay, wala akong magawa. Kabanata 549. Then we have no choice. Huwag mo lang silang guluhin. Mawawalan sila ng interes pagkaraan ng ilang sandali kapag nakita nilang hindi tayo mapaghihiwalay, tapos susuko sila. At saka, kapag nakahanap na sila ng ibang kagandahan, magkakaroon sila ng bagong target at natural na susuko. Sabi ni Selena pagkatapos niyang mag-isip. Natigilan si Jack. Talaga. May iba pa bang mas maganda kaysa sa asawa ko? Biglang namula ang pisngi ni Selena. Ano bang pinagsasabi mo? Ang aking anak na babae ay isang malaking babae ngayon, at ako ay lampas na sa aking prime. Anong kagandahan? Hindi ba't puro kagandahan sina Sharon, Yvonne, at Tanya? Sila ang totoong deal dito, bata at maganda. Masyado silang bata. Hindi sila kasing charming mo. Saka wala silang charisma na meron ka. Nakangiting sagot ni Jack habang nakatingin kay Selena na naging mahiyain ang ekspresyon. Dumulundag ang tuwa sa kanyang puso. Siya ay karaniwang napakalamig, ngunit ang kanyang mapanlinlang na ekspresyon kapag siya ay nahihiya ay nakakatunaw ng puso ng sinuman. Si Zina na nakatayo sa gilid ay parang hindi masyadong masaya. Habang pabalik-balik ang mag-asawa, nagsasalita sila na para bang hindi siya kagandahan, lalo na si Selena. Tinadya niya sigurong hindi siya kasama noong naglista siya ng napakaraming dilag. Terena, matanda na ang anak mo at ang sarap mo pa. Hindi na talaga matiis ni Fiona na manood pa. Hindi niya akalain na ganito pa rin karimari-marim ang kikilos ng mag-asawa. Pakiramdam niya ay magkakaroon na siya ng goosebumps sa buong balat niya. Si Joanne, na nakatayo sa gilid, ay hindi napigilan ang isang maliit na ngiti sa kanyang mga labi. Masaya siyang makitang mahal ng dalawa ang isa't isa. Terena, tinulyapan ni Selena si Jack ng isang awkward na sulyap. Napagtanto niya na mas lalo niya itong tinatanggap. Pagkatapos ay binuhat niya ang kanilang anak at pumasok sa kotse. Hindi nagtagal, lumipat ang buong pamilya sa villa. Nagpark sila ng 4 na luxury car sa porch ng villa. Ang tanawin ay tila hindi gaanong katingkad ngayon. Sa tingin ko dapat na tayong kumain sa labas. Kakalipat pa lang namin dito, pagod na kaming lahat at basang-basa sa pawis. Higit sa lahat, walang mga sangkap ang refrigerator at 6:30 PM na. Hindi napigilan ni Selena na magsalita ng maayos na ang lahat. Lahat tama. Kahit anong sabihin mo, mahal. Lalabas tayo para kumain kapag naligo na ang lahat. Tumanggo si Jack.
Sa isang iglap, nagsilabasan ang lahat para maligo. Pagkatapos mag-freshen up, nagpahinga muna sila saglit bago lumabas para kumain. Walang inaasahang magriring ang phone ni Zina sa pag-order nila ng kanilang pagkain. Kinuha niya ito, tumingin sa screen, at tinanggihan ang tawag. Bakit hindi mo kinuha? Nagsalubong ang mga kilay ni Jack. Pakiramdam niya ay kakaiba ang kinikilos nito. Bakas ang gulat sa kanyang mga mata nang tumingin siya sa kanyang cellphone. Kabanata 550. Hindi akalain ni Zina na mapapansin ni Jack ang maliit at walang ingat na pagkilos na ito. Nagulat ang kanyang bulugod. Nagawa niya ang isang matigas na ngiti. Spam call lang yan. Ito ay wala. Grabe, nakakainis yung mga housing agent na yan. Tinatawagan nila ako para itanong kung bibili ba ako ng bahay. Talaga. Pahiram sa akin ang iyong telepono at tatawagan ko sila upang bigyan sila ng isang magandang pagsaway. Sumilay si Jack ng isang malalamig na ngiti at inilahad ang kanyang kamay. Lalong umasim ang ekspresyon ni Zina nang marinig niya ito. Si Ivan ang tumawag sa kanya. Mapupunta sa **T ang lahat kung malalaman ni na Jack at Selena ang nangyayari sa pagitan nila ni Ivan. Anong tawag doon? Ito ay isang spam na tawag lamang. Kain tayo. Agad namang tumawa si Zina at kinuha ang chopsticks niya. Bakit hindi mo ako hayaang tingnan kung spam call lang? O natatakot ka sa isang bagay? Don't tell me tinawag ka ng manliligaw mo. Pinindot ni Jack, naramdamang may sira. Napaawang ang sulok ng bibig ni Zina. Si Jack ay masyadong matalas, napakahirap hawakan. Hindi niya akalain na tama siya sa pera. Agad niyang inihampas ang chopsticks niya sa mesa dahil sa pagkabigla. Anong pinagsasabi mo, Jack? Anong manliligaw ang sinasabi mo? Hindi ako ganoong klase ng tao. Tsaka phone ko ito. Hindi ko lang ito maibibigay sa iyo, paano kung tiningnan mo ang aking mga pribadong larawan? Kahit si Ben ay hindi mahawakan ng aking telepono. Anong karapatan mong hiram ito? Anong sinasabi mo, Jack? Huwag lumampas sa dagat. Agad na nagsalita si Ben, malamig ang ekspresyon. Tinatawag lang kitang bayaw para mapanatili ang dignidad ng kapatid ko, at dahil maganda ang ginagawa mo nitong mga nakaraang araw at hindi tayo nagdudulot ng gulo. Akala mo ba matatapakan mo ako ng ganyan? Anong karapatan mong tingnan ang phone ng girlfriend ko? Medyo pagalit din ang ekspresyon ni Fiona. Tama si Zina, Jack. Bakit mo, isang tagalabas, gustong tumingin sa kanyang telepono? Ikaw ang aming manugang ngayon, oo, ngunit alam mo ang iyong lugar. Nagtatanim ka ba ng sama ng loob sa kanya dahil sa simula pa lang ay laban siya sa iyo? Agad namang ngumiti si Jack. Bakit ang seryoso? Nagbibiro lang ako. Bakit ang tensyon? Pagkatapos niyang sabihin iyon ay hininaan niya ang kanyang boses at kusa siyang bumulong, at nagbibiro lang ako. Bakit sobrang tense tungkol dito? Don't tell me na guilty ka dahil tinawag ka talaga ng manliligaw mo. Ikaw, galit na galit si Zina. Muli niyang dinampot ang chopsticks niya. Sino ang nagmamalasakit sa iyo? Tama iyan. Kain tayo. Mabilis na ngumiti si Ben at sumandok ng mga pinggan, inilagay sa mangkok ni Zina. Sa pagkakataong iyon, muling nagring ang phone ni Zina. Marahas na kumaibot ang sulok ng bibig ni Zina. Pakiramdam niya ay walang magawa. Bakit pinili ni Ivan ang oras na ito para tawagan siya? Talagang hindi ito ang tamang timing. Tsaka tinanggihan niya agad ang tawag nito nang tumawag ito kanina. Hindi ba niya masasabing hindi ito ang tamang oras para mag-usap sila? Eh bakit nagriring na naman ang phone mo? Ulutin, sabi ni Jack na may gulat ng ngiti sa labi. Please subscribe and hit the notification bell for more novel stories. JC Entertainment.